Ang lamig ay matalim. Humahampas ang niyebe sa mukha mo. Nagpapadel ka sa isang liblib na ilog sa Siberia. Tahimik, mapayapa. Hanggang sa may makita ka. Isang babae. Bata pa. Nasa bampang. Kumakaway. Umiiyak. May dugo sa kanyang jacket. Wala kang inisip. Tumalon ka agad sa tubig at lumangoy papunta sa kanya. Bumagsak siya sa bisig mo. Nanginginig. Namumutla. At habang umiiyak, bumulong siyang, patay na silang lahat. August 1993. Timog Siberia. Hanay ng bundok ng Kamardaban. Dalawang grupong umaakyat ng bundok ang lumarga papunta sa gubat. Isa ang nakabalik. Ang isa, naging alamat. Grupo ni Konstantin Kazantsev. Maingat, kalmado, dumaan sa lambak. Grupo ni Ludmila Korovina. Veteranong hiker, disiplinado, tinitingala. Kasama ni Ludmila ang 6 na kabataang hiker, kabilang ang mga edad 16 hanggang 24. Ang anak niyang si Natalia na iwan sa grupo ni Konstantin. Plano, maghiwalay ng ruta. Matatagpuan ulit sa isang lawa makalipas ang ilang araw. Pero isang tao lang ang makakabalik mula sa grupo ni Ludmila. Bago sila umalis, may nagsabi, "Mag-ingat kayo. May kakaiba sa mga hayop ngayon." Akala mo chismis lang. Pero hindi. May mga uulat na mga oso na bigla na lang sumusugod sa mga tren. Mga hayop na parang may kinatakutan. May mali sa kabundukan. Hindi nila alam kung ano. Unang 2 araw. Kalmado ang panahon. Masaya ang grupo. Maayos ang galaw. Kahit ang pinakabago sa kanila, gaya ng 16 anyos na si Victoria, ay nakakasabay. Si Ludmila laging nakabantay. 4 na beses silang pinapaain sa isang araw. Disiplinado, maingat. Siya ang lakas ng grupo. August 4. Dumating ang bagyo. Naging nyebe ang ulan. Ang hangin, matulis, marahas. Wala silang masisilungan. Nasa itaas sila ng punong kahoy. Nagdesisyon si Ludmila. Magkampo na rito. May gusali raw sa mapa na pwede sanang puntahan pero hindi niya mahanap. Hindi na siya naglakas loob na ituloy. Namulot sila ng golden route. Pinagkasya ang pagkain at nagtago sa 2 tent. Pero sa totoo lang, takot na siya. Sa ibaba, dumating na sa tagpuan ng grupo ni Konstantin sa Lake Tabatuy. Pero wala pa ang grupo ni Ludmila. Nakabahan si Natalia. Napansin niya ang isang moose na parang nagmamatsyag. Hindi ito umaalis kahit may tao. Parang galit, parang bantay. Kinagabihan, napanaginipan niyang ina niya. Tahimik ang kanyang mukha. Sabi niya, "Hindi ako makababa ng bundok." Nagising si Natalia na nanginginig. Pinakiusapan niya si Konstantin, balikan natin sila. Pero wala na silang sapat na pagkain, mapapahamak silang lahat. Sa bundok, halos hindi natulog ang grupo. Madaling araw, pumutok ang tent. Si Satya, ang isang binata, bumagsak. 2 beses. Tumulong si Ludmila. Pinayuhan ng iba na magpapatuloy, pero ilang sandali pa, si Ludmila naman ang bumagsak. At doon na nagsimula ang lahat. Sumisigaw ang lahat. May dugo sa tenga, mata, bibig. Iba nilalantakan ng sarili. Iba nahubad na, tila nababaliw. Si Tatiana, ibinabangga ang ulo sa bato, paulit-ulit hanggang sa tumigil. Si Valentina, 17 years old, nakatitig.
hindi makagalaw. Si Dennis lang ang buhay pa. Nakadapa, dumudugo. Sinabi niya sa Valentina, "Tumakbo ka." At tumakbo siya. Pababa ng bunbulok, nagtatago, nanginginig. Umabot siya sa mga puno. Binuksan ang sleeping bag, pumasok. Nag-antay sa katahimikan. August 6. Nagising si Valentina. Tahimik, maliwanag, wala na ang bagyo. Pero ang alaala, buo pa rin. Bawat sigaw, bawat dugo, parang totoo pa rin. Natagpuan ng mga katawan. Eksaktong sinabi ni Valentina. Walang bakas ng krimen, walang lason, walang gamot. Pero ang itsura nila, napakasama. May pumutok ang ugat. Yung iba, parang sumisigaw sa huling hininga. Lumabas ang mga paliwanag. Hypothermia? Pero hindi ito nagdudulot ng pagdudugo. Panic o hysteria? Pero pare-kareho ang simptomas? Infrasound mula sa hangin? Isang teorya sa Dyatlov Pass. Nakalalasong kabuti o tubig? Pero walang ebidensya. Walang kasagutan na sapat. Hindi na bumalik si Valentina sa bundok. Nagbigay ng salaysay, magkatapos nanahimik. Sinasabing tahimik siyang namumuhay ngayon, pero hindi niya kailanmang binago ang kwento niya. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ng insidente sa Kamardaban. Walang opisyal na dahilan, walang kasong inalain. Isang paalala na kahit gaano ka kahanda, kahit gaano ka karunong, may mga bundok talaga na ayaw kang pauwiin. May mga lihim sa niebe na mas mabuting hindi na lang galawin. May mga pintuan na kapag binuksan mo, hindi mo na maisasarang muli.